Mahirap ang bansa natin. Oh, Dahil walang pera, hindi mali yan. mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Grabe yun, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibuboto natin, talagang ang talino natin. Ang talino natin. Ang talino talaga natin. Oh. A few moments later. Oh. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, Oh. ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korupsyon. Yun naman pala eh. Kayo naman, number 1 sa ekonomiya. Palakpakan natin. Dito ho makikita ng ating mga kababayan na yung si Manny Pacquiao, hindi pa ho senador, abusado na. Paano na lang ho kaya pag naging senador na yung mama na yan? Pagkatapos ho nung anak nitong si Rapi Tulfo, yung mga staff naman ho nitong si Manny Pacquiao ang dumaan dyan sa EDSA bus lane. Naku, napakalaking skandalo na naman ho nito. Yan ho talagang mga nasa siya na to, talagang binuksan ho niya ang kanyang sarili para magpabudol naman. Dapat palitan na ho natin pangalan nitong mama na to. Hindi na dapat people's shop, dapat budol shop na. Talagang ho siya eh. At lahat mamaya ho, may ipapanood ho ako sa inyo na kung saan talagang makukumpirma ho natin na daig pa ho nitong si Manny Pacquiao, yang si Marcos Jr. sa pagdating sa pambubulo. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, bago mong hometown, taga-Bukidnon ka na. Viral ka ngayon. Ito, pakinggan natin. Mahirap ang bansa natin. Oh, Dahil walang pera, hindi mali yan. mali yan. Dahil sa korupsyon. Well, Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. my goodness. Grabe ho, billion, trillion ang korupsyon. Hindi lang ho isang Marcos ang kasama niya ngayon. Lahat ng Marcos kasama niya. Kaya ngayon, magtatanong kami sa iyo, Senator Manny. Kung billion, hindi lang million, billion, trillion ang kakurakutan itong mga Marcos na to at sinamahan mo, pwede na ho ba namin kayong makonsidera bilang isang kurakot din? Ganun ho ba yun? Ako, mag-boxing ka na lang. Yan ang nga ba sinasabi natin, nananahimik ka na sa boxing mo eh. Di ba? Gusto maging pilantropo, magpilantropo ka na lang. Gusto mong tumulong ka na lang. Pero yung pupunta ka sa Senado, wala akong mapapalasan ba yun ng Pilipino sa'yo? Nung si Tatay Digong ang presidente, todo ka kung makasipsip. Walang ibang magaling, walang ibang mahuyaw. Tuloy. Tapos ibuboto natin, talagang ang talino natin. Ang talino natin. Ang talino talaga natin. Ang matindi dito, kung ibinoto natin, matalino tayo, paano pa kaya pagka sumali ka sa senatorial state niya? Ikaw ang mas matalino, di ba? Ikaw ang pinakamatalino, Brad. Ngayong mga panahon na to, ikaw ang kumbaga, nakikita nating pinakatugatog ng katalinuhan. Walang iba kundi yung si Manny Pacquiao. A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korupsyon. Ayan naman pala eh. Kayo naman, number 1 sa ekonomiya. Palakpakan natin. Hindi nyo ba nakikita yan? Number 1 sa ekonomiya sa panahon ng Marcos. Basta ekonomiya, number 1 sa panahon ng Marcos. Walang kurakot, walang kakurakutan. Walang billion na kinurakot, walang trillion. Number 1 ang mga panahon ng Marcos. Tuloy. Convoy ng PNP. Ayun. Tapos na ho pala. Hanggang doon lang ho pala. Ito. Lagay ko lang to dito, Lagay ko lang ho dito to. Ito, panoorin ho natin ang report na to bago ho tayo dumako dito sa panghihingi ng paumanhin itong si Manny Pacquiao. Okay? Bukod sa convoy ng PNP, sinita rin ng SAIC itong linggo ang convoy ng itim na van at SUV na ito na dumaan din sa busway sa Ortigas. Nagpakilala namang mga tauhan ni dating Senator Manny Pacquiao ang mga sakay ng van. Saan ba ito? Senator Pacquiao. Pero nang Anong Senator Pacquiao? Anak ng tokuan, dudugas nyo. Pagka kami dumadaan dyan, doon kami sa gilid, di namin dinadaanan yan. Yan ang problema. Wala naman kasi silang pakialam pagka nakikitan sila. Kasi yung batas ginawa lang para sa ating mga simpleng mamamayan.
Yung batas na yan, wala ho silang pakialam. Ticket. Ako, walang kakwenta-kwenta yan. 5,000, 10,000. Bayaran nyo yan. Sabi nitong si Manny Pacquiao, wala akong kwenta. Kahit talagang sadya pa ho silang nagpapahuli. Kaso ang problema dito, nabidyo na sila. Senator Manny, Senator! Senator, hindi nga mo dyan. Bawal daw sa kanya. Loko-loko, anong bawal? Tayo kung anong latest sa Senado, kung anong gagawin niya sa impeachment. Ngayon, yung si Boy Kilay, aaraw-arawin mo niya yung press con na ganyan. Kasi narinig niya naman yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Kumbaga, yung naging press con nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa impeachment na yan, go signal na yon para dito kay Cheese na okay na. Meron na kayong basbas. Meron na kayong basbas sa Malacanang na habang nakabreak kayo, pwede nyong upakan yung si BP Sara. Pakinggan natin to. Grabe siya po. Through this affected Galing siguro Malacanang kagabi yan. No? Galing ho siguro Malacanang yung si Naambunan, kaya siguro na naman. Ganyan yung pagkagaling sa Malacanang, siyempre medyo umuulan-ulan. Naaambunan yan. Ngayon pag naaambunan, pagka nagpa-interview yan, sisingkot yan. Baka nakijamin doon. Ano ba tinutugtog mo, sir? No, walang epekto yun sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yun ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. But whatever they uncover their mga evidence, like you said, pwede po ba yung kunin na lang from the records ng Senate? Kunin sa records ng Senate? Parang Mukhang mauuna naman sila eh. na yung kung ano makuha nila, kunin na lang ng Senado yun. Hindi Grabe naman yung pangsingot mo na yan. Senate President. Pero parang tumutulo ba? Pagka tumutulo, isingha mo. Sayang kasi pagkasilingha, di ba? Ganyan yan. Hindi masing-masinga, kaya sisingutin pabalik. Sa mga nakakakilala kay Jesus Escudero, alam niyo dahilan bakit siya sumisinghot. Pagka sumisinghot yan, ibig sabihin, ayaw niyang itapon. Gusto niyang ipasok ulit. kukunin ng Senado yan. Ulitin ko, an impeachment court, like any court, is a passive. Well, huwag kayo masyadong malisyoso, ha? Kayo talaga masyado kayo malisyoso. Huwag niyo namang yung pag ganun-ganun yung si Escudero. Presenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon na magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. Hindi niya ho itatapon yan. Mahal niyang sipon na yan eh.